Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Binance kung saan ay meron pong isang kilalang investors ang nakapagsabi or nagbigay ng babala sa mga users ni Binance na mag-withdraw na. Mag-withdraw na po sila ng kanilang funds dito kay Binance sapagkat ang BNB ay namamatay na raw po katulad din daw ni BUSD. Kaya yan, meron kaya itong katotohanan. Mukhang ito kaya ay isang FUD, FUD. Yan, yung tinatawag nilang fear, uncertainty, and doubt. Kaya yan po ang ating pag-uusapan yan sa balitang ito. Pero yan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi dito ay top investors ask users to withdraw from Binance. Alleges BNB is dying like BUSD. Yan, ano kayang nangyari? Ano kayang dahilan? Ano bang nangyayari dito kay Binance ngayon? Bakit may isang kilalang investors na nakapagsabi na namamatay na raw ang BNB? Yan. Ano kaya yung kanyang mga basihan? Sa tingin ko ay parang bakit biglaan naman yata ito? Kaya ayan, alamin na natin kung ano nga ba ang mga dahilan dito. Some crypto community figures speculate that Binance could collapse should its native asset BNB plummet below the $200 psychological support. Ayan, may speculation naman po pala. Ayan, hindi po ito parang wala itong gaanong sapat na basihan. Mga speculation, mga haka-haka. Yan, may mga nagsabing mga community figures. Yan, mga kilala po ito, mga sikat na tao ang nakapagsabi na si Binance ay maaari daw mag-collapse. Yan, sapagkat yung kanyang native asset, yan po yung BNB, ay pwede raw pong bumagsak sa $200 na psychological support. Yan, yung $200 na ito na psychological support ay ito po yung talagang yung mga nag-invest dito ay talagang matatamaan sila. Yan, or parang sila ay talagang masasaktan, ganyan. Kaya yan, psychological support. Amid the bearish trend affecting the crypto market, a prominent figure in the crypto space is speculating about the health of the largest crypto exchange, Binance. Ayan, isang prominent figure na nakapagsabi na yan na nga, hindi raw maganda yung kalusugan or yung health ng pinakamalaking crypto exchange, pinakamalaki at kilalang exchange na si Binance. At yan nga, alam kong marami po sa atin dito ang gumagamit kay Binance. Yan, parang hindi po ito magandang balita kung ito ay may katotohanan. In a recent tweet, Mike Alfred, a director of Eaglebrook Advisors, argued about Binance financial health using BNB. Alfred believes that the performance of BNB, Binance native asset, reflects the exchange's buoyancy. Ayan. Yung kanyang pinakabasihan daw po rito ay yung nakikita niya na performance daw ni BNB. Kaya yan po yung parang kanyang kanyang naging pinakabasihan kung bakit nasabi niya na hindi maganda ang financial health ni Binance. Since BNB trades at $206.83 with a significant 13.44% drop over the past week, Alfred believed the asset is unhealthy. Dahil lamang pala sa bumagsak ng 13.44%. Yan, itong nakalipas na linggo, ang BNB ay ito na raw po yung naging dahilan kung bakit nasabi ni Alfred, ni Ginoong Alfred, na hindi raw po maganda ang kondisyon ni Binance. Kaya yan. He extended the supposed poor health to the Binance trading platform. As BNB goes, so goes Binance, and BNB looks sick, the crypto investor remarked. Yan yung sinabi niya, kung pag bumabagsak daw po ang Binance ay nanghihina na rin. Yan, kapag bumabagsak daw po ang presyo ng BNB ay yan, nanghihina na rin ang platform, ang exchange platform na si Binance. Kaya yan, at nakbase sa kanyang
nakikita or performance ni BNB ay mukhang may sakit daw si BNB kasi yan nga nanghihina or bumabagsak ito. Yan ang sinabi ni Ginoong Mike Alfred. Yan, ito po yung kanyang buong pahayag dito kay X. Yan, this could get ugly quickly. Yan, hindi raw po magiging maganda yung resulta nito. Yan ang base sa kanyang speculation dito. Pull any remaining funds while the platform is still operational. Yan po yung sinabi niya. Ayan, parang sinasabi niya na i-boycott na natin si Binance. Kaya tanggalin na raw natin lahat ng ating pondo or asset dito kay Binance. Yan, habang ito ay operational pa. Kasi sinasabi niyang magkukulapse si Binance. Kaya yan, hindi natin alam kung ito nga ba ay totoo. Ayan, base lamang sa kanyang nakita na performance ng BNB. Kaya siguro naman ay meron pang mas matibay na basihan, hindi lamang sa dahil sa bumabagsak yung market price ni BNB. BUSD is already dead. Ayan, patay na raw po si BUSD. Yan, ito po yung stable coin naman ni Binance. Furthermore, Alfred highlighted the current condition of Binance stablecoin. He noted that BUSD was already lifeless, given that it has now rest at 23 on the ranking prominent coins. Ayan, yan naman daw po, patay na raw si BUSD. Yan, lifeless, sabi niya, sapagkat ito na raw po ay nasa 23 na lamang na ranking ng mga prominent coins. Yan, pero hindi ko alam kung sapat nga ba ang basihan na ito para masabi nating patay na si BUSD. Yan, notably BUSD ranked number 5 with a market cap of over $39 billion early this year. However, the asset lost investor interest and regulatory challenges. So far, BUSD has lost over 35 billion of its valuation since January. And meron po kasing hindi nangyaring maganda dito kay BUSD. Ayan, kaya nangyari dyan ay nagkaroon po ng depegging ito. Pero nakabalik naman po siya, nakarecover. Kaya dyan po natakot yung mga users or gumagamit dito kay BUSD. Kaya yan, maring yan yung nakasira sa pagtitiwala ng mga users kay BUSD. Meanwhile, Alfred argued that BNB breaking below $200 could be catastrophic for Binance. In his view, BNB below $200 would mean panic sell-off, which he alleges would lead to the collapse of Binance. Yan po yung sinabi ni Ginoong Alfred. Yung $200 na ito ay ito raw yung pinaka-support yan ni Binance. Yan, ni BNB. Yan, sa market price ni BNB. Kung sabi niya rito sa kanyang sariling opinion ay kung pag nabasag raw po or bumagsak yung market price ni BNB, yan, below or sa mas mababang presyo na ito, yan, sa mas mababa na yan, or bumagsak siya ng $200, ay ibig sabihin raw nito ay panic sell-off. Ibig sabihin ay magbibentahan na raw po lahat ng mga holders or investors ng BNB token. Kaya at dahil dito ay ito raw ang siyang magiging dahilan para mag-collapse si Binance. Ayan, parang nakakatakot. Ayan, hindi kaya ito FUD or FUD? Moreover, Alfred urged Binance users to withdraw their funds from the exchange while the platform remains operational. In his words, if BNB breaks under $200, it could quickly collapse as the rats flee the sinking ship. This could get ugly quickly. Pull any remaining funds while the platform is still operational. Ayan. Kung pag nabasag raw po yung $200 na support line dito kay BNB, yan na nga, sobrang napakabilis. Ang sinasabi niya rito ay sobrang napakabilis ang pag-collapse ni Binance. Yan, parang sinking ship daw, parang lumulubog na barko. Yan, hindi na tayo makakakilos diyan, hindi na raw tayo makakatakas. Kaya kung pag meron daw tayong funds dito at nag-collapse ito, ay wala nang ibang paraan para ito ay ating mailipat or para ito ay ating makuha. Yan, masasama na ito sa paglubog ng barko. Ibig sabihin ay mawawala na ito.
Yan, kaya ang sabi niya rito, ang payo niya rito ay talagang magiging ang kalalabasan nito ay hindi talaga maganda kasi mabilis. Kaya ang kanyang payo rito ay tanggalin na raw natin or i-withdraw na raw natin lahat ng ating mga funds dito kay Binance habang ito ay operational. Yan, habang ito ay gumagana pa ng normal. Yan po ay ayon sa kanya. It bears mentioning that these are mere speculations and do not necessarily reflect the reality of things. Yan na nga yung sinasabi ko. Dapat po nating tandaan na ang mga ito na sinabi, ang lahat ng mga ito na sinabi ni Ginoong Alfred ay pawang mga speculations lamang po ito. Mga haka-haka. At hindi po talaga ito nagsasabi kung ito nga ba ang talagang tunay na mangyayari. Pwede pong mali. Pwede lamang po itong FUD. Ayan. At syempre, pwede na rin magkatotoo. Ayan. Kaya yan po ang ibig sabihin kung pag sinasabi nating speculations. Binance defending BNB. Ayan. Interestingly, Mike Alfred is not the only prominent figure holding this belief about Binance. In a recent tweet, a professor of science, Adam Cochran, highlighted more vital issues surrounding Binance. Cochran alleged that Binance was using its SAFU fund to sustain the price of BNB from crashing. He highlighted that Binance sells Bitcoin each time the BNB price falls. According to him, the purchases were being established using the Secret Asset Fund for Users or the SAFU. Yan naman po yung sinabi ni Coach Kran. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, yung Secure Asset Funds for Users na ito, SAFU, ay backup funds po ito. Yan. Hindi po talaga ito ginagalaw ng Binance. Ayon po sa kanila. Yan. Ito ay nakalagay, naka-secure, naka-stored sa cold wallet. Yan. Kaya ligtas po talaga dyan. Hindi po yan pwedeng ma-hack kasi hindi po yan nakakonect sa internet. Kaya yan po ang sinabi ni Ginoong Zizay kung ito ay nakalagay, naka-store sa cold wallet. At gagamitin po yung SAFU fund na ito kung sakaling nag-collapse. Sabihin natin na nag-collapse si Binance. Ngayon, ang gagamitin nila para muli itong makabangon ay yung SAFU fund na ito, yung Secure Asset Fund. Kasi yung amount na nakalagay dito kay Binance ngayon ay equivalent po yan sa amount na nakalagay dito sa SAFU fund. Ayan, kaya kung pag nag-collapse yan, ay yung fund dito sa SAFU fund ay ililipat lamang nila dito kay Binance. Kaya ganyan po yung feature ni Binance na nagustuhan ko na rin. Kaya si Binance ang ginagamit ko or malaki yung tiwala ko dito kay Binance dahil sa kanilang SAFU fund na ito. Pero yan, may isang alleged dito na ayon po kay Coach Ron na ginagamit raw po ni Binance ang SAFU fund na hindi natin alam. Hindi alam ng mga users. Yan, na kung pag bumabagsak daw ang market price ni BNB ay dito raw po kumukuha si Ginoong ZZ sa SAFU fund ng kanyang ginagamit para i-pump ang market price ni BNB. Yan, yung Bitcoin na nakalagay dito sa SAFU fund ay yan raw po yung binebenta ni Ginoong ZZ. Yan, Binance sells Bitcoin each time. Yan, na each time na binebenta raw ni Bitcoin ay ni Binance yung Bitcoin na nasa SAFU fund sa kada pagbagsak ng market price ni BNB. Kaya yan, mukhang hindi po yan maganda kung totoo ito. Pero mayroon namang sinabi si Ginoong Sisay, ang founder ng Binance, na hindi po talaga nila ginagalaw yung SAFU fund kasi backup nga talaga ito. Yan. Pero kung pag hindi naman talaga natin alam kung sikreto nga na ginagalaw nila ito, ay yan po ang hindi natin alam. Pero sa tingin ko naman ay mapagkakatiwalaan naman siguro. Yan, yung mga taong nagka-handle dito sa SAFU fund. Kaya yan, mga alleged lamang po ito ni Coach Ron. Ibig sabihin ay wala po siyang patunay. Parang alleged niya lamang yan na parang isa na ring pagdududa. Yan, malamang ay ganyan yung kanilang ginagawa.
Kaya yan yung parang sinasabi niya rito. Notably, the conversation that prompted Coach Ranch allegations was a claim that Binance was struggling to sustain BNB above $212. According to the claimants, BNB should have fallen much more, save for more $30 million rebuy order on BNB. Ayan, parang sinasabi po rito na parang ayaw pong pabagsakin ni Binance ang BNB yan ng below $200. Yan, mini-maintain po nila ito ng above $200. Kaya yan ang sabi ni Ginoong Coach Ron. Kumukuha sila ng Bitcoin sa Safu Fund. Tapos yan ang ginagamit nila para manatiling mataas or above $200 ang market price ng BNB. Yan, BNB token. The CEO of Binance, Changpeng Zhao, responded to the claims, highlighting how it lacks logic. Zhao argued that 30 million BNB rebuy is insignificant compared to the coin's daily trading volume. Ayan po yung nagsalita na po si Ginoong Changpeng Zhao. Ayan, siya po in short, ZZ ang tawag sa kanya. At sinabi niya rito na ang rebuy ng BNB ay ang 30 million na rebuy ni BNB ay baliwala lang po ito sa daily trading volume ni BNB. Yan po yung kanyang explanation naman rito. Yan. It took me a while to understand, if I even vaguely understand now. So Marty's worried about 30 to 120 million dollars worth rebuy of BNB. Maybe he should check the last BNB burn or the Safu Insurance fund size. Yan po yung sinabi niya. Kaya, ayan. Sa tingin ko ay nagkakalat lamang yung mga ito ng FUD. Kasi talagang napaka-successful talaga ng Binance. Ayan, kaya siya naging number 1 na crypto exchange. Kaya, ayan, number 1. Kaya hindi talaga natin maiwasan na may lumabas na mga kritiko na magkakalat ng mga FUD. Kaya ayan, maging si Shiba Inu, yung Shibarium, yung kanyang Shibarium ay talagang nagsilabasan talaga yung mga nagkakalat ng mga FUD. Kaya ayan, yan po ang tungkol dito naman kay Binance, tina-target na rin. Yan, pero ang tindi po. Ang sabi rito na yan, namamatay na raw ang BNB. Yan, kung sakaling nangyari po ito. Ayan, so kung kung sabihin natin, isipin natin na kung sakaling nangyari na namatay ang BNB at nag-collapse ang Binance. Ayan, isipin po natin na si Binance ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Ngayon kung pag nangyari yan, ang masasabi ko po dito ay magkakaroon ito ng malaking impact sa buong crypto market. Kaya hindi mo talaga maganda kung pag nangyari ito. Pero kaya sa tingin ko lamang ay yung mga nagsasabi rito na BNB is dying ay parang FUD or FUD lamang po. Kaya ayan, pero ayan, susubaybayan natin ito para malaman natin na magbibigay ng mas malinaw na paliwanag si Ginoong Changpeng Zhao. Ayan, para mabigyan na rin tayo ng linaw at magkaroon tayo ng confidence. Ayan, kasi parang nakakatakot na rin yung mga binitawan ng mga yung pinagkakalat ng mga kilalang investors pa naman. Yan, siguro yung mga bago lamang dito ay natatakot ng gamitin si Binance dahil dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.